Ngayon, ibabahagi namin sa inyo ang isang napakasakit na kwento ng isang 70 taong gulang na ina na isinakripisyo ang kanyang buong buhay para sa kanyang mga anak. Pero sa huli, kinailangan niyang palihim na akyatin ang pader ng sariling anak para lang makaalis. Bakit nagkaganito ang isang ina? At ano ang huli niyang sinabi na nagpaiyak sa marami? Pakinggan natin ang kanyang kwento. Si Nanay Teresita ay 70 taong gulang na. Sa edad na ito, dapat sana ay nagpapahinga na lang siya sa isang silya, humihigop ng mainit na tsaa at nagkukwento sa kanyang mga apo. Pero sa halip, nagsimula siya ng bagong buhay bilang isang maninilbihan. At hindi sa bahay ng iba, kundi sa bahay mismo ng kanyang sariling anak. Nang pumanaw ang kanyang asawang si Tatay Simeon, para siyang nawalan ng kalahating kaluluwa. Sa mga unang taon, nanatili siya sa probinsya sa kanilang maliit na bahay na yero ang bubong. Araw-araw, naglalako siya ng gulay sa palengke at sa gabi, mag-isa niyang tinititigan ang kanilang mga lumang litrato. Ang anak niyang si Carlo ay nagtatrabaho sa Manila. Isang beses, umuwi ito ng probinsya at nakita ang ina na naglalakad ng 1 kilometro para lang madala ang panindang gulay sa palengke. "Nanay, sa amin ka na lang tumira ni Hana. Mapanganib na po kayong mag-isa dito." Narinig ito ni Nanay Teresita at naantig siya. Naisip niya, matanda na siya at isang biyaya na maalagaan ng mga anak at apo. Kaya naman, nag-impake siya ng ilang damit, mga panyong hindi pa tapos burdahan at ang luma nilang wedding picture ni Simeon. Pero ang buhay sa Manila ay ibang-iba sa probinsya. Mula pa lang sa unang araw, ramdam na niya ang kakaibang lamig sa bahay ni Carlo. Ang manugang niyang si Hana ay magalang naman, bumabate, pero ang bati nito ay parang pormalidad lang. Malaki ang bahay, pero walang sariling lugar para sa kanya. Sabi ni Carlo, "Nay, pansamantala po, dito muna kayo sa bodega ha? Pag nakaipon ako, ipapaayos ko to." Ang bodega, tambakan ng mga lumang gamit, lata ng pintura, mga damit na laos, at isang sirang bentilador. Tahimik na naglinis si Nanay Teresita. Naglatag siya ng lumang banig sa isang sulok. Ipinatong ang litrato ni Tatay Simeon sa isang lumang estante at napabuntong hininga. "Heto na, magsisimula na akong manilbihan." Maaga siyang gumigising para magluto ng kanina't lugaw para sa apo. Si Hana, maraming bilin. Huwag masyadong maalat ang pagkain. Huwag kalimutan maglinis ng sahig at tiyaking hiwalay ang puti sa decolor sa labada. Akala niya, paalala lang. Pero isang beses, nang makita ni Hana na nahalo ang puting damit sa decolor, sumimangot agad ito. Si Carlo naman, laging wala. Umaga hanggang gabi nasa trabaho. Tuwing may gusto siyang sabihin, tang-ulang ito ng tang-o bago umalis. Isang araw, nabitiwan niya ang isang tasa. Sabi ni Hana, "Nay, matanda na po kayo. Huwag na kayong humawak ng babasagin. Pag nabasag yan, wala na tayong pambili ng bago." Pilit nang ngumiti si Nanay Teresita, pero ang puso niya ay parang hinihiwa. Minsan, nilagnat ang apo niya. Magdamag siyang nagbantay. Kinabukasan, sa sobrang pagod, napasandal siya saglit sa pader. Pumasok ang manugang niya, iritado ang boses. "Nay, kung ayaw niyong mag-alaga, sabihin niyo lang. Huwag yung uupo-upo lang kayo dyan na parang senyorita." Hindi siya kumibo. Hinanap niya ng suporta ang mga mata ng anak. Pero si Carlo ay nakayuko, umiiwas, walang ni isang salita para ipagtanggol ang ina. Lumipas ang mga araw, naging parang multo si Nanay Teresita sa bahay ng sarili niyang anak. Walang nagtatanong kung kumain na ba siya. Walang nakakapansin na masakit ang likod niya, kaya iika-ika na siyang maglakad. Pero ang mga utos, tuloy-tuloy. Maglaba, maghugas ng plato, mag-alaga ng bata, maglinis ng bahay. Isang araw humingi siya kay Hana ng 200 piso para ibili ng gamot sa rayuma. Nanlaki ang mata nito. "Nay, ang lakas niyo naman pong gumastos. Nasa bahay lang naman kayo, bakit kayo nagkakasakit?" Tumalikod na lang si Nanay Teresita. Sa bulsa niya ang natitira na lang ay 10 piso. Gabi na. Umupo siya sa harap ng maliit na altar na itinayo niya sa bodega.
Nagsindi siya ng kandila para kay Simeon. Ang usok ba ng kandila ang humapdi sa mata niya o ang sarili niyang luha? Hinaplos niya ang litrato ng asawa at bumulong. Tay, ano bang ginawa kong mali? Bakit parang nakikitira lang ako sa bahay ng sarili kong anak? Ang ingay lang ng lumang bentilador at ang malamig na hangin sa siwang ng pinto ang sumasagot. Sa gabing yon, natanto ni Nanay Teresita. Sa edad na 70, hindi niya akalaing magsisimula siya ulit at magsisimula sa pamamagitan ng paninilbihan sa sarili niyang anak. Malamig ang gabing yon, may ambon, at ang hangin ay pumapasok sa siwang ng pinto ng bodega, tumatagos hanggang sa likod ko. Ang luma kong banig ay medyo mamasa-masa dahil hindi ko na ibilad sa araw. Nakatagilid akong nakahiga, niyayakap ang sarili kong mga braso. Medyo masama pa ang pakiramdam ko matapos maambunan kagabi habang nagsasampay ng damit ng apo ko. Pero hindi ako pwedeng magreklamo. Baka sabihin na naman ng manugang ko, simpleng bagay lang, nagkasakit pa, nag-iinarte lang yan. Kinuha ko ang maliit kong baul sa sulok at inilabas ang isang luma kong duster. Kupas na ang kulay nito sa tagal ng panahon at may bahagi na manipis na parang papel na konting hilalang ay mapupunit na. Ang duster na ito ay regalo ni Simeon sa akin. Halos 30 taon na ang nakalipas. Mahirap pa kami noon. Isang buwan siyang nag-ipon para lang madala ako sa palengke sa bayan at bilhan ng bagong damit. Nang ibigay niya sa akin, nagbiro pa siya. Suotin mo yan, para kang dalaga ulit. Sino mag-aakala na may dalawa na tayong anak? Sinisinop ko ang duster na ito. Isinusuot lang sa mga espesyal na okasyon. Pero ngayon, kinuha ko ito para tahiin at yakapin pantanggal ng lamig. Sa ilalim ng madilim na ilaw, nanginginig kong ipinasok ang sinulid sa karayom. Sinubong kong ayusin ang tahi, pero mahina na ang kamay ko, malabo na ang mata. Kinakapa ko na lang ang bawat tahi. Habang nagtatahi, bumubulong ako, Simeon, kung mahal mo ako, kunin mo na ako. Alam kong nanghihina na ako. Pero itong lumang duster na lang ang natitirang bagay na nagpaparamdam sa akin ng pagmamahal, ng init mula sa asawa ko at ng mga panahong naramdaman kong may halaga ako. Kinabukasan, hindi ko pa naitatago ang duster nang maagang umuwi si Hana. Nakita niya ito sa ibabaw ng banig at agad siyang sumimangot. Nay, kinalat niya na naman yung mga lumang gamit niyo. Ang sikip na nga ng bahay, alam niyo ba yon? Hindi ako umimik. Dahan-dahan kong tiniklop ang duster, iniisip na itatago ko na lang mamaya. Pero ang salita niya ay parang bagong karayom na tumusok sa puso ko. Pagtanghali, habang naglalaba, aksidente kong natabig ang bote ng fabric conditioner. Yung mamahaling klase na in-order pa ni Hana online. Bumasag ang bote at kumalat ang matapang na amoy. Nataranta ko, sinubukang punasan, pero huli na. Bumaba si Hana mula sa itaas, nanlilisik ang mata. Diyos ko, nanay! Anong ginawa niyo? 1 linggo kong hinintay yan. Mahigit 600 piso yan, alam niyo ba? Pabulong akong humingi ng tawad, pero hindi siya tumigil. Naku naman, nay. Huwag na kayong gumalaw. Matanda na kayo. Umupo na lang kayo dyan, parang awa nyo na. Yumuko ako. Hindi ko kayang tingnan ng anak kong si Carlo na nakatayo sa sala, may hawak na baso. Rinig na rinig niyang lahat, pero nanatili siyang tahimik. Nang hapon ding yon, humingi ulit ako ng 200 piso para sa gamot ko sa rayuma. Sumasakit na naman ang tuhod ko, parang tinutusok dahil malamig ang hangin. Pero pagkasabi ko pa lang, sumagot na siya. Nay, inom kayo ng inom ng gamot. Hindi naman kayo gumagaling. Kinagat ko ang labi ko at tumalikod. Sa bulsa ko, 10 piso na lang ang natitira. At naubos na ang mga gamot na binili ko noong 1 linggo. Pero ang sakit, naroon pa rin. Gabi na, umupo ako sa may pintuan sa likod bahay. Ang huling sinag ng araw ay tumama sa kamay kong kulubot. Niyakap ko ang duster na katatapos ko lang tahiin. Akala ko noon ang pinakamasayang mangyayari sa akin ay ang tumira kasama ng mga anak at apo. Pero ngayon, pakiramdam ko ay isa lang akong bisitang nakikitira. Lahat kailangan kong ipagpaalam. Ang pagkain, kailangang mag-ingat. Ang pagsasalita, kailangang sukatin. Ako, isang ina na nagbuno para mapag-aral ang anak.
na yon ay kailangang humingi ng permiso para kumain, para magpahinga, para mabuhay. Ang anino ko sa semento ay humaba, baluktot, maliit, at nanginginig. Tulad ko. Naitanong ko sa sarili ko, nabubuhay pa ba talaga ako? O nag-e-exist na lang sa isang anyo na walang pangalan? Hindi bisita, pero hindi rin pamilya. Linggo nun. Matindi ang sikat ng araw at ang hangin ay parang apoy sa init. Maaga pa lang nagwalis na ako. Nagpunas ng sahig sa sala, naglaba ng damit ng buong pamilya at nagluto ng lugaw para sa apo ko. Dumating si Hana galing palengke. Bit-bit ang maraming pinamili. Pagpasok pa lang, sumigaw na siya. Nay, pakihugas naman po nitong mga sariwang gulay. At tapos pakikuha na rin ng mga kalamansi. Nagsasampay ako. Pumasok ako agad sa kusina. Medyo mataas ang ref. Kinailangan ko pang tumingkayad para makuha ang gulay. Pag-abot ko, may nahulog na isang tray ng itlog. Tumama sa paa ko. Ang sakit. Gumulong ang ilang itlog sa sahig. Pinulot ko agad. Bumubulong. Ang dulas naman nito. Pumasok si Hana, nakita ang nangyari at kumunot ang noo. Naku, Nay! Bakit niyo hinayaang mahulog yan mga itlog? Matanda na kayo. Dapat doble ingat. Natigilan ako. Pabulong akong nagsabi. Pasensya na. Pupulutin ko. Paano kung nabasag lahat yan? Ilang daang piso rin yan. Di yan mura. Ang talim ng boses niya. Tahimik akong yumuko para pulutin ang mga itlog sa ilalim ng ref. Ang sakit ng likod ko. Ang hapdi ng mata ko. Pero hindi ko pinunasan. Ayokong maging mahina sa harap niya. Ang manugang na akala ko ay mamahalin din ako kung magiging mabuti ako sa kanya. Nang maayos na ang lahat, lumabas ako para hugasan ng gulay. Pinunasan ko ang pawis sa noo ko. Nanginghinig ang kamay ko sa pagod at namamaga ang paa ko dahil may naapakan akong matigas kanina. Pero tiniis ko. Pagtanghali, nagtipo ng pamilya sa hapagkainan. Naghanda si Hana ng tinolang manok na natutunan niya online. Si Carlo, nasa kabilang dulo, karga ang maliit nilang anak. Masayang nakikipagkwentuhan. Medyo gumaan ang loob ko. Naisip ko, okay lang magpakapagod, basta makita kong masaya ang mga anak at apo ko. Tahimik akong umupo sa gilid ng mesa. Kumuha lang ako ng kaunting gulay at himay na manok. Mas abala ako sa paghimay ng manok para sa apo ko at pagsubo sa kanya. Sanay na akong kumain ng kaunti at laging huli. Sanay na akong ipaubaya ang masasarap na bahagi, kaugalian ng isang ina. Habang masayang kumakain ng lahat, biglang nagsalita si Carlo. Nay, dahan-dahan lang po sa kanin. Hindi mura ang bigas ngayon. Natigilan ang kamay ko. Tumahimik ang buong mesa saglit, bago sila nagpatuloy na parang walang narinig. Si Hana nagsandok pa ng sabaw. Ang apo ko patuloy sa pag-ingay. Pero para sa akin, may biglang lumamig. Parang hangin na pumasok sa bintana at tumagos sa puso ko. Ibinaba ko ang kubyertos ko. Yumuko ako at pilit ng gumiti. Oo, kaunti lang naman kinakain ko. Matanda na, mahina ng kumain. Hindi na umimik si Carlo. Nagpatuloy siya sa pagsubo sa anak niya. Nandoon ako, nakaupo. Pinapanood ang kumukulong sabaw ng tinola. Ang usok nito ay humahapdi sa mata ko. Hindi ko alam kung usok ba yon o luha na palihim ng tumutulo. Nagtiis akong mag-utom para lang maipambayad sa tuition ni Carlo. Naranasan kong mabuhay sa kanin at asin ng isang buwan para lang maibili siya ng gamot noong nagkasakit siya. Naglakad ako ng ilang kilometro para lang makabili ng isda na ipapaksiw at ipapabaon sa kanya. Tapos ngayon, sa isang maliit na mangkok ng kanin at kaunting gulay, paalalahanan niya ako na hindi mura ang bigas. Ang mga salitang yun ay parang kutsilyong humiwa sa alaala ko. Pinaalala nito sa akin na hindi na ako mahalaga sa bahay na ito. Ang lahat ng kinakain ko, ang lahat ng ginagamit ko ay pwede nang ituring na pabigat. Pagkatapos kumain, tahimik akong naghugas ng mga plato. Ang lamig ng tubig ay nanunuot sa mga kasukasuan ko. Pinipigilan kong wag manginig habang nagmamadaling maghugas. Bago kinuha ang basura para itapon. Sa labas, matinde pa rin ang sikat ng araw. Ang anino ko sa pader ay mukhang hukot at tahimik. Naalala ko tuloy ang nanay ko. Namatay siya noong 30 anyos pa lang ako, hindi man lang naranas ang tumanda dahil sa atake sa puso. Nangako ako sa sarili ko noon, pag ako ang tumanda, mamumuhay akong mapayapa kasama ng mga anak ko.
Hindi ko hahayaang mag-isa ako tulad niya. Pero heto ako ngayon. Nasa gitna ng mga anak at apo, pero mas nag-iisa pa kaysa dati. Paggabi nakahiga ako sa banig. Ang sakit ng likod ko dahil walang kutson. Hindi ako makatulog. Ang sinabi ni Carlo kaninang tanghali ay paulit-ulit sa isip ko. Nay, dahan-dahan lang sa kanin. Hindi mura ang bigas na yon. Humarap ako sa pader, niyakap ang mga balikat ko. Tumitibok pa ang puso ko, pero bawat tibok ay parang bato sa bigat. Hindi dahil sa bigas, hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa puso ng anak ko, hindi na ako ang nanay niya. Nang hapong yon, medyo humupa na ang init. Katatapos ko lang laban ng maliliit na damit ng apo ko, isasampay ko na sana nang marinig ko ang sigaw ng manugang ko mula sa kusina. Nay, pakitapon na rin po nitong basura, dadaan naman kayo. Ang baho na sa loob. Tumango ako. Kahit masakit ang mga binti ko sa kakaakyat baba sa hagdan, alam kong kung tatanggi ako, may maririnig na naman akong bulungan mamaya. Tahimik kong kinuha ang basura, binala ang tungkod ko at dahan-dahang naglakad papunta sa dulo ng kalye. Makitid ang eskinita, maraming lumot sa pader at mga ligaw na bougainvillea. Dahan-dahan ang lakad ko, nanginginig ang kamay. Nakatingin sa kalsada dahil takot akong madapa. Pagdating ko sa tapunan, may narinig akong boses sa likod ko. Mahina, magaspang, pero malumanay. Uy, Ale! Nagtapon ka rin? Nagulat ako. Paglingon ko, isang maliit na matandang babae, puti na ang buhok, kulubot ang muka. Pero ang mga mata ay buhay na buhay at nakangiti. Nakasandal siya sa puno ng mangga, katabi ang mga panindang lottery ticket at isang lumang bayong na sira na ang hawakan. Opo, bago lang po ako dito sa anak ko. Nayon ko lang nalaman ang daan dito. Pinagmasdan niya ako. Sa anak mo? Naku, pareho pala tayo dati. Pero ngayon umuupa na lang ako mag-isa. Hindi payapa ang buhay pag nakikitira, Ale. Nagulat ako. Nayon lang ako nakarinig ng matandang nagsabi niyon ng ganun kadiretso. Mag-isa po kayo? Hindi kayo natatakot? Takot. Pero mas gugustuhin kong matakot sa pag-iisa kaysa matakot sa masasakit na salita ng sarili mong pamilya araw-araw. Natigilan ako. Parang tinamaan ako sa sinabi niya. Nagpakilala siya. Siya si Lola Minang, taga Batangas. Magang na biyuda at ang dalawang anak ay parehong nagtatrabaho sa malayo. Paminsan-minsan, nagpapadala ng pera pero parang obligasyon na lang. Nagtitinda siya ng lottery ticket para mabuhay. Umuupa siya ng kwarto sa likod ng simbahan at paminsan-minsan, binibigyan ng pagkain ng mga madre. Habang nakikinig ako, parang may nagbukas na bintana sa isip ko. Isang matandang katulad ko na inakala ring ang mga anak ang kanlungan, pero natutunan din na hindi pala palaging ganoon. Hindi ako nagsalita, pero sa pagtingin ko kay Lola Minang, nakita ko ang sarili ko. Payat, mukhang pagod pero may tapang. Hindi siya mukhang kahabag-habag. Nabubuhay siya, kahit simple. Umupo kami sa gilid ng kalsada, nagpapahinga. Sa malayo, rinig ang mahinang tunog ng kampana ng simbahan. Ang langit ay nagiging kulay kahel na. Ang mga ordinaryong tunog, ang hangin, ang lagitlit ng bisikleta, ang tawanan mula sa tindahan ng gulay, ay biglang naging payapa. Hindi ko alam bakit gumaan ang loob ko. Hindi kailangang magsalita. Ang makasama lang ang isang kaedad kapareho ng sitwasyon sa isang simpleng sandali ay sapat na para maramdaman kong hindi ako invisible sa mundong ito. Bago kami maghiwalay, sabi ni Lola Minang, "Pag may oras ka, bisita ka sa kwarto ko. Maliit lang pero mainit. Walang nakikialam, walang mapanghusgang mata. Masarap kumain kahit kangkong at bagoong lang." Numiti ako, nagpipigil ng luha. Sige po, dadalaw ako. Matagal na akong hindi nakakakain ng payapa. Bumalik ako sa malaking bahay. Ang bahay na maliwanag ang ilaw pero malamig ang pakiramdam. Ang mga anak at apo ko, kumakain, nanonood ng TV, nagtatawanan. Pero walang nagtanong kung saan ako galing, kung pagod ba ako o kung may nakausap ako. Pagdating ko, inilagay ko ang basurahan sa lalagyan. Nagugas ng kamay at paa at pumasok sa pamilyar kong sulok sa may pasilyo. Walang pinto, walang kutson. Isang manipis na banig at isang unan na manipis na. Nakahiga ako doon.
nakatingin sa labas kung saan nakatanim ang mga bougainvillea. Naisip ko, sa kabila ng pader na yon may isang taong handang makinig sa akin. Isang taong hindi ako huhusgahan at hindi ako paaalalahanan na kumain lang ng kaunti. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman kong uminit ang dibdib ko. Hindi dahil sa tinolang manok o sa aircon, kundi dahil alam kong sa labas, pwede pa pala akong maging isang normal na tao. Isubsob ko ang muka ko sa unan. Hindi ako umiyak, pero basa ang gilid ng mata ko. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil naintindihan ko. Minsan ang liwanag ay hindi galing sa ilaw sa loob ng bahay, kundi galing sa isang estranggero sa labas ng pader. Mula noon naging kakaibang magkaibigan kami ni Lola Minang. Hindi kailangang mag-usap, pero tuwing hapon pagkatapos kong magtapon ng basura, nagkikita kami sa dulo ng iskinita. Minsan may dala akong kutsinta. Minsan inaabutan niya ako ng suma na nakabalot sa dahon ng saging. Mga simpleng bagay, pero para sa akin, napakahalaga. Nagsimula akong abangan ng hapon, ang makaupo sa tabi ni Lola Minang sa ilalim ng puno ng akasya at pakinggan ang mga kwento niya noong nagtitinda pa siya sa Iloilo. Kwento tungkol sa dalawang anak niya na malayo na tumatawag lang para kumustahin kung buhay pa siya bago magmadaling ibaba ang telepono. Nakikinig ako at para akong nakatingin sa salamin. Isa ring ina na nagpuyat para sa mga anak, nag-ipon ng bawat sentimo para sila makapag-aral. Pero mayong matanda na, kailangang dumaan ng dahan-dahan, kailangang magpaalam sa bawat galaw, kailangang maghintay ng tamang tingin. Isang hapon na presko ang hangin, sinabi ko kay Lola Minang, "Bukas, may gagawin ka ba? Magpapakita ako ng isda, kain tayo." Nagulat siya. Tapos naantig. "Ha? Pwede ka bang magluto sa bahay ng anak mo?" Ngumiti ako. "Hindi, iluluto ko yung para sa akin. Sila, iba ang kinakain nila. Mga pagkain na hindi ko maintindihan. Ang gusto ko lang kumain ng may kausap kahit isang beses lang." Kinabukasan maaga akong gumising. Kinuha ko ang ilang maliit na isda na palihim kong itinabi noong nagluto si Hana ng sinigang. Ginawa kong paksiw, nilagyan ng paminta at patis. Naglagay din ako ng ilang hiwa ng luya. Ang bango ng paksiw ay kumalat sa kusina at sumaya ang puso ko. Nagluto rin ako ng ginisang kangkong. Walang espesyal, pero ito ang pagkain na inihanda ko para sa kaisa-isang tao na uupo sa harap ko na hindi ako huhusgahan o bibilangin ng bawat subo ko. Bago magtanghali, nang umalis ang pamilya ni Hana papuntang mall, kinuha ko ang banig at inilatag sa ilalim ng puno ng mangga sa tabi ng pader sa likod bahay. Malilim at may mga tuyong dahon na nalaglag. Inihanda ko ang simpleng pagkain, isang maliit na palayok ng paksiw, isang mangkok ng ginisang kangkong at 2 platong kanin. Sumigaw ako sa pader, "Lola Minang, halika na, kain na tayo." Wala pang 10 minuto, dumating na siya, hawak ang kanyang sombrero at nakangiti. Naku, na yun lang ulit ako may nagyayang kumain. Umupo kami ng magkaharap. Walang magarbong mesa, walang mamahaling upuan. Banig lang at 2 matandang puso na nagpipigil ng luha dahil sa isang simpleng bagay, ang makakain ng magkasama. Ang makausap, ang matingnan bilang tao, hindi bilang pabigat. Kumuha si Lola Minang ng isda, isinawsaw sa patis na may sili. Nakita kong nangilid ang luha niya. Diyos ko, itong lasa na to. Naalala ko ang asawa ko, ganitong-ganito siya magadobo. Maalat-alat, maanghang, amoy paminta. Ilang dekada ko nang hindi natitikman to. Numiti ako, nanginginig ang kamay habang sinasandukan siya ng kangkong. Naalala ko rin si Simeon, mahilig yon sa maanghang. Noong nabubuhay pa siya, tuwing linggo, nagpapakita ako ng isda, tapos kakainin namin ng nilagang kamote. Pero ngayon, lahat ng kinakain ko kailangan kong bantayan, baka may magalit. Napabuntong hininga si Lola Minang. Tayo, mga ina, mga lola, pero pati pagkain natin kailangan itago. Pati pagsasalita, kailangang piliin. Kung ganito ang buhay sa edad natin, para saan pa? Hindi ako sumagot. Yumuko ako at numuya ng kanin, pero parang may bumaras sa lalamunan ko. Tumulo ang luha ko sa kamay ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, umiyak ako ng walang takot na may makakita.
Pagkatapos kumain, ako ang naghugas. Si Lola Minang naman, nagwalis ng mga tuyong dahon. Dalawang matandang hukot, maputi ang buhok, tahimik na gumagawa, pero ang gaan-gaan ng pakiramdam. Kailanman, hindi naging ganito kasarap ang pagkain ko. Hindi dahil sa ulam, kundi dahil naramdaman kong nabubuhay ako. Umupo ako sa may pintuan, yakap ang lumang scarf na iniwan ni Simeon. Bumulong ako. Tay, kumain ako kanina, may kasama ako. Nakita mo ba? Hindi ako nag-iisa. Nang hapong yon, sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman na ang anino ko sa semento ay mukhang malungkot. Pero ang sandaling saya ngayon ay hindi nagtagal. Gabi na nang umuwi si Hana. Nakita niya ang banig na ginamit at ang dalawang estranjerong plato sa lababo. Nagsimula siyang maghuda. At kinabukasan, isang bagyo ang biglang sumira sa marupok ko ng buhay. Kinabukasan, katatapos ko lang labhan ang mga panyo ng apo ko nang bumaba si Hana mula sa itaas. Ang mukha niya ay kakaiba. Hindi iritado, kundi malamig. Malamig na nakakakilabot. Hindi siya bumate, hindi nagtanong. Dumiretso siya sa kusina. Ilang minuto lang, narinig ko ang malakas na tunog ng pagbasag. Ang mga platong ginamit namin kahapon ay ibinato niya sa lababo. Pumasok ako. Bago pa ako makapagtanong, inunahan na niya ako. Sinong pinakain niyo dito kahapon, nanay? Natigilan ako. Nanginginig ang kamay kong may hawak na panyo. Nagpaksiw ako. Niyaya ko si Lola Minang sa kabila ng pader. Mag-isa lang siya, Hana. Mahirap lang. Mapait na tumawa si Hana. Hindi man lang tumitingin sa akin. At sinong nagbigay sa inyo ng permiso na ipamigay ang pagkain sa bahay na to sa iba? Natahimik ako. Hindi ko akalain na ang isang simpleng paksiw at ginisang kangkong ay magiging dahilan ng ganitong galit. Sasagot pa sana ako, pero hindi ako makapagsalita. Alam niyo ba, nanay, na yang pagkain, yang mga rekado, yang kuryente, yang tubig, lahat ng yan, pera namin? Nakatira kayo dito ng lebre, tapos magpapasok kayo ng kung sino-sino. Paano kung may sakit yon? Paano kung may ninakaw? Sinong mananagot? Ang bawat salita ay parang pako na ibinabaon sa dibdib ko. Hindi dahil sa sakit ng salita, kundi dahil tama siya. Wala akong ambag na pera dito. Wala akong karapatang magdesisyon. Ang isang maliit na paglabag sa patakaran ay sapat na para maging pabigat ako. Dumating si Carlo mula sa trabaho. Sakto. Nakita niya kaming magkaharap. Anong nangyayari? Humarap si Hana sa asawa. Itong nanay mo, nagpakain ng tagalabas. Ginamit pa ang mga plato natin. Paano kung nakakahawa ang sakit noon? Carlo, paano kung may mangyari? Tumingin sa akin si Carlo. Litong-lito ang mata. Hinintay ko siyang magsalita. Kahit isang salita lang na ipagtatanggol ako. Pero bumuntong hininga lang siya at tumalikod. Nay, matanda na kayo. Magpahinga na lang po kayo. Iwasan niyo na lang po yung ganyan. Yun lang. Hindi pinagalitan ng asawa. Hindi kinampihan ng ina. Hindi man lang tumingin sa akin. Hindi ko na maalala kung paano ako nakaalis sa kusina. Pagbalik ko sa sulok ko, hindi, sa pasilyo, pakiramdam ko wala nang laman ng dibdib ko. Hindi galit, hindi lungkot, durog. Nang gabing iyon habang nilalatag ko ang banig ko, nagsalita ulit si Hana. Para kay Carlo pero pinariringgan ako. Masikip na yung bodega na tinutulugan ni nanay. Kailangan na ni Mika ng sariling play area. Hindi naman kailangan ni nanay ng malaking lugar. Pwede na siya sa pasilyo, di ba? Narinig ko ang bawat salita. Wala nang kailangang idagdag. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Nakapikit lang ako. May mga butiki sa kisame, naghahabulan. Ang hangin mula sa siwang ng pinto ay nanunuot sa likod ko. Kinabukasan, binuhat ni Carlo ang mga lumang gamit palabas ng bodega. Sinabi niya sa akin, Nay, tiis muna kayo ha? Dito muna kayo sa pasilyo. Aayusin ko to para maging kwarto nyo. Tumanggo lang ako. Hindi ko tinanong kung kailan yon. Alam kong hindi yon mangyayari. Ang bahay na ito ay walang lugar para sa akin. Inilipat ko ang banig at unan ko sa pasilyo.
malapit sa kusina. Sapat lang para makahiga, pero katabi mismo ng banyo. Tuwing may magbubukas ng pinto, ang amoy ng panlinis at ang halumigmig ay tumatama sa mukha ko. Nasanay na rin ako sa amoy na yon. Tulad ng pagkasanay ko na hindi na ako parte ng bahay na ito. Nang gabing iyon, nilagnat ako. Siguro dahil sa lamig ng semento. Pilit kong nilunok ang ilang natitirang gamot. Walang nakakaalam, walang nagtanong. Hating gabi nagising ako sa sobrang lamig. Umuulan na pala sa labas. Ang hangin ay humahampas sa pasilyo, nililipad ang manipis kong kumot. Nanginginig ako, niyakap ang sarili. Sinubukang matulog ulit. Naisip ko kung mamatay ako dito ng tahimik sa pasilyo na to, gaano katagal bago malaman ng anak ko. Hindi ko alam. At ayoko na ring alamin. Kinabukasan, isinulat ko ulit ang pangalan ni Simeon sa lumang scarf. Maingat kong tiniklop at inilagay sa bag. Inayos ko ang ilang damit, ang mga litrato. Palihim kong inipon ang mga natitira kong pag-aari. Walang nakakaalam na ang isang matandang hukot ay naghahanda para tumakas. Tumakas mula sa bahay na inakala niyang magiging huling kanlungan niya. Maulap ang langit kinaumagahan. Ang ulan kagabi ay nag-iwan ng mga basa sa malamig na sahig. Nagising akong masakit ang likod at may ubo sa dibdib. Ang basang banig at manipis na kumot ay hindi sapat para painitin ang matanda ko ng katawan. Pero pinilit kong bumangon. Tiniklop ko ang kumot at dahan-dahang pumunta sa kusina para maghanda ng almusal, gaya ng dati. Habang naghuhugas ako ng gulay, lumabas si Hana galing sa kwarto. Karga ang anak, nakasimangot. Nay, bakit hindi kayo nagluto ng lugaw para kay Mika? Sabi ko na sa inyo kagabi, di ba? Natigilan ako. Umiikot ang paningin ko dahil sa lagnat. Nakalimutan kong magbabad ng bigas. Pasensya na anak, masama ang pakiramdam ko, hindi ko naalala. Masama ang pakiramdam? Nasa bahay lang kayo buong araw, yan lang ang trabaho nyo. Hindi nyo pa nagawa? Ang taas ng boses niya. Yumuko ako, pinagpatuloy ang paghugas ng gulay. Pero ang puso ko, nagsisimula ng kumulo. Bumaba si Carlo. Akmang bubuhatin ang anak nang marinig kami. Tumigil siya sa may hagdan, hindi nagsalita. Nakita ko ang anak ko nakayuko sa cellphone, nagkukunwaring walang naririnig. Nagpatuloy si Hana. Ilang beses ko bang sasabihin? Ang pagtira dito hindi ibig sabihin na uupo lang kayo. Nandito kayo para tumulong, hindi para paalalahanan ko pa sa bawat gagawin. Tumingala ako at timingnan siya ng diretso. Sa unang pagkakataon, gumalgal ang boses ko, pero buo. Nandito ako bilang ina para alagaan ang apo ko, para tumulong, hindi bilang katulong. At sa sinasabi mo, nasasaktan ako. Tumahimik ang paligid. Kahit ang tubig sa gripo ay parang huminto. Tiningnan ako ni Hana, nanlalaki ang mata. Anong sabi nyo? Nasasaktan kayo? Hindi na ako yumuko. Itinuwid ko ang tayo ko kahit hukot na ang likod at nanginginig ang binti. Alam ko kung hindi ako magsasalita ngayon habang buhay na akong tatahimik. Hindi ako makina na marunong lang gumawa pero hindi marunong mapagod. May pakiramdam din ako. Naging ina ako ng bahay na ito, Hana. Hindi ako isang lumang gamit na itinapon lang sa pasilyo. Tumawa si Hana. Humarap kay Carlo. Narinig mo yon? Sinusumbatan na ako ng nanay mo. Itinuturing ko raw siyang katulong. Tahimik pa rin si Carlo. Hinitay ko ang anak ko. Kahit isang salita lang. Pero bumuntong hininga lang siya. Hindi tumingin sa akin at tumalikod. Tumawa ako. Ang pinakapait na tawa sa buong buhay ko. Nang hapong yon hindi ako kumain. Nakahiga lang ako sa may pintuan. Yakap ang scarf ni Simeon. Umuulan na naman. Ang tunog ng ulan at ang ingay ng mga lamok ay gumugulo sa isip ko. Inisip ko ang 70 taon ko sa mundo. Isang buhay ng pagtatrabaho para sa asawa at anak. Hindi ko inisip ang sarili ko. Pero sa huli, kailangan kong ipaglaban ang 1 metro kwadradong espasyo sa pasilyo. Ang bawat subo ng kanin, ang bawat salita, ang karapatang mapagod.
Hindi ako natulog ng gabing yon. Inipon ko ang gamit ko. Ilang lumang duster, ang kupas na wedding picture, ang scarf ni Simeon, ang natitirang gamot sa rayuma at ang isang greeting card. Ang kaisa-isang bagay sa bahay na yon na may sulat na lola galing sa apo ko. Tiniklop ko lahat sa isang lumang bag at nagsulat ng isang maliit na papel. Iniwan ko sa ibabaw ng banig. Aalis na ako. Hindi ko na kayang mabuhay bilang isang anino sa bahay na to. Huwag niyo na akong hanapin. Itinago ko ang bag sa sulok at tahimik na naghintay. Hinintay kong humating gabi. Hinintay kong tumigil ang mga yapak. Hinintay kong mamatay ang mga ilaw, ang tawanan. At sa dilim, aalis ako. Walang galit, walang sumbat, walang luha. Aalis lang ako sa isang lugar na hindi na kayang ingatan ang puso ko. Tahimik ang gabi. Walang buwan, walang bituin. Walang ingay ng sasakyan sa labas. Patay na ang ilaw sa buong bahay. Si Carlo, mahimbing na natutulog katabi ang anak niya. Si Hana, sigurado akong nagsiselfone pa. Paminsan-minsan ay humahagik-gik na parang walang matandang ina na nakahiga sa pasilyo, nanginginig sa lamig. Dahan-dahan akong bumangon. Umuubo pa rin ako pero pinigilan ko. Kinuha ko ang bag na inihanda ko. Ilang damit, ang scarf, ang gamot, at isang maliit na kahon ng pulboron na ibinigay ng apo ko noon. Itinago ko lang dahil may hugis puso ang lalagyan. Yumapak ako sa malamig na semento. Bawat hakbang parang tumutuntong sa yelo. Matagal nang sira ang ilaw sa pasilyo. Ang liwanag lang ay galing sa bintana ng sala. Dahan-dahan akong pumunta sa likod bahay kung saan naroon ang mababang pader na katabi ng eskinita. Ang pader na yon ay pinatayo ni Carlo dati para sa mga bougainvillea. Ngayon, tuyo na ang mga bulaklak. Walang nag-aasikaso. Naalala ko, tumatayo ako sa likod ng pader na yon, nakatingin sa labas at iniisip, sana makalabas ako kahit ilang araw lang, makahinga lang. At ngayon, dinagawa ko na. Inilagay ko muna ang bag sa kabilang ibayo. Ang pader ay hanggang balikat ko lang. Pero para sa isang matandang nanginginig na ang kamay at mahina na ang binti, isa itong mahabang paglalakbay. Ipinatong ko ang kamay ko sa semento. Ginamit ko ang tuhod ko bilang suporta, pilit na itinutulak ang sarili ko paakyat. Ilang beses dumulas ang kamay ko, nagasgasan sa magaspang na pader. Kinagat ko ang labi ko para hindi sumigaw. Basa ang likod ko sa pawis. Sa wakas, nagawa kong ihulog ang sarili ko sa kabilang panig. Bumagsak ako sa mga tuyong damo. Tumama ang ulo ko sa puno. Humiga ako doon, humihingal. Kusang tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil, sa wakas, pinalaya ko ang sarili ko. Sa dulo ng eskinita, sa ilalim ng madilaw na ilaw ng poste, naghihintay si Lola Minang. May hawak siyang bote ng maligamgam na tubig. Ale, kaya mo pa ba? Kanina pa ako kinakabahan. Lumapit ako, ngumiti, at iniabot ang bag. Nakaalis na ako, Lola. Hindi na ako babalik. Inalalayan ako ni Lola Minang. Dahan-dahan kaming naglakad. Mabagal. Hindi dahil malayo, kundi dahil pagod na ang mga paa ko at pagod na ang puso ko. Dumating kami sa maliit niyang kwarto sa tabi ng simbahan. Isang lumang kwarto, yero ang bubong, at ang dingding ay pinagtagpi-tagping plywood at trapal. Pero pagpasok ko, kumalma ang dibdib ko. Sa kwartong ito, walang sumisigaw. Walang mabibigat na yapak. Walang panunumbat. Walang mapanghusgang tingin. Inilapag ni Lola Minang ang bag ko at binigyan ako ng tubig. Maliit lang dito, Ale. Pero ituring mo ng bahay mo. Kung gusto mong magsalita, magsalita ka. Kung gusto mong matulog, matulog ka. Walang pakialamanang dito. Mabuhay ka para sa sarili mo. Tumanggo ako. Nang gabing yon, inilatag ko ang banig sa sulok. Inilagay ang ulo sa unan. Nagkumot ako ng kumot na amoy araw. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, natulog ako ng mahimbing. Walang bangungot, walang tumatawag sa pangalan ko,
Walang gumigising. Walang nagpapaalala na hindi mura ang bigas. Kinaumagahan, tumagos ang sinag ng araw sa siwang ng bintana. Nahapdi ang mata ko. Pero hindi ako umiyak. Tahimik kong pinagmasdan ang simpleng paligid. Ang lugar na ito ang nagbigay sa akin ng kapayapaan. Higit pa sa 4 na palapag na bahay ng anak ko. Kinuha ko ang papel na sinulat ko kagabi, yung iniwan ko sa pasilyo. Ang manipis na papel, ang nanginginig kong sulat. Ang bawat salita ay ang lahat ng sakit na kinimkim ko. Aalis ako, hindi dahil galit ako. Aalis ako dahil hindi ko na makilala ang sarili ko. Salamat sa pagpapaunawa na ang tahanan ay hindi kung saan may pagkain, kundi kung saan payapa ang puso. Ito ang unang umaga na hindi ako gumising sa malamig na pasilyo, na hindi ko narinig ang pagmamadali ng manugang ko o ang kalabog ng mga kaldero. Kakaiba, pero magaan sa pakiramdam. Bumangon ako sa loob ng kwarto ni Lola Minang. Ang araw ay tumatagos sa kurtina, nag-iiwan ng maiinit na patak ng liwanag sa putiko ng buhok. Sa labas, rinig ang kampana ng simbahan. Mabagal, hindi nagmamadali. Napangiti ako. Pakiramdam ko, nabuhay ako ulit. Nagdala si Lola Minang ng isang mangkok ng mainit na lugaw at may kasama pang konting maalat na itlog. Simpleng almusal lang muna, Ale, ha? Kainin mo yan. Tapos mamaya, bibili ako ng gulay sa palengke. Kinuha ko ang mangkok, bawat subo, walang bara sa lalamunan. Matagal na panahon na akong hindi kumakain nang hindi naririnig ang, "Nay, dahan-dahan lang, hindi mura ang bigas." Ang lugaw na yon ay mas masarap pa sa lahat ng handa na nakain ko. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa malaking bahay, ang umaga ay nagsimula sa isang nakakabinging katahimikan. Nagising si Carlo na wala ako. Akala niya, nasa likod bahay lang ako. Pero nang oras na para ihatid ang anak niya sa eskwela at wala pa rin ako, nagsimula na siyang magtaka. "Hana, nakita mo ba si nanay?" Tanong niya habang nagsusuot ng sapatos. Si Hana, nagme-makeup, sumagot, "Hindi, baka naglakad-lakad lang. Hayaan mo, babalik din yon." Pero pag uwi ni Carlo ng tanghali, nakita niyang nakatupi ang banig, wala ang kumot at wala na rin ang maliit kong bag. Doon na siya kinabahan. Hinalugog niya ang buong bahay. Wala na ang mga damit ko, maliban sa isang lumang duster na naiwan. Ang kusina, tahimik. Ang pasilyo kung saan ako natutulog, wala nang laman, maliban sa isang pirasong papel na nakatupi sa ilalim ng unan. Binuksan niya. Nanginginig ang kamay niya nang makita ang sulat ko. Aalis ako, hindi dahil galit ako. Aalis ako dahil hindi ko na makilala ang sarili ko. Salamat sa pagpapaunawa na ang tahanan ay hindi kung saan may pagkain, kundi kung saan payapa ang puso. Napaupo siya sa sahig. Parang pinipiga ang puso niya. Nang hapong yon, hinanap ako ni Carlo. Tinanong niya ang tindera sa palengke, ang mekaniko sa dulo ng kalye. Lahat sila, umiiling. Si Hana, ganoon pa rin. "Diyos ko, Carlo! Matanda na si nanay. Gusto lang magliwaliw. Babalik din yon. Huwag kang OA." Pero hindi mapakali si Carlo. Alam niyang sa buong 70 taon ko hindi ako umalis ng mag-isa. Nung bata pa ako para sa asawa at anak. Nung tumanda para sa apo at obligasyon. Kailanman, hindi ako umalis ng walang paalam. Nagsimula na siyang matakot. Nang gabi ring yon, nag-post si Carlo sa Facebook. "Ang nanay ko po, 70 years old, umalis ng bahay. Baka po nakita niyo siya. Nanay, mali ako. Umuwi ka na po, nag-aalala ako." Nilakip niya ang litrato ko habang karga ang apo ko. Kumalat agad ang post. May naawa, may nanisi, may nagalit. Ang mga komento ay parang asin sa sugat ni Carlo. Walang ina na aalis sa ganyang edad kung hindi siya nasasaktan. Nakatira sa sariling anak pero sa pasilyo natutulog, grabe. Grabe yung hindi murang bigas. Tumagos yon. Nabasa ni Carlo ang lahat. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Umupo siya magdamag, pinanood ang CCTV, tiningnan ng mga lumang litrato, pinakinggan ang boses ko sa mga lumang video. At dun niya nakita, ang mga pagyuko ko, ang pag-iwas ko ng tingin, ang bawat pagdaan ko sa harap niya na hindi man lang niya tinanong, "Nay, okay ka lang ba?" Naiintindihan niya.
Hindi ako umalis dahil sa galit. Umalis ako dahil naramdaman kong wala nang may kailangan sa akin. Samantala, ako ng gabing yon, nakaupo sa labas ng kwarto namin ni Lola Minang. Mainit ang tsaa. Ang ilaw sa post ay tumatama sa yero. Malamig ang hangin. Hindi ko alam na hinahanap na ako. Hindi ko alam na pinag-uusapan na ako. Wala akong cellphone, pero ang gaan ng pakiramdam ko. Nabuhay ako para sa iba. Na yon, nabubuhay ako para sa sarili ko. Tumingala ako sa langit. May iilang bituin. Bumulong ako, Simeon, nakaalis na ako. Hindi dahil matapang ako, kundi dahil hindi ko na kayang maging mahina pa. 3 araw na ako kay Lola Minang at sanay na ako sa buhay dito. Ang kwarto ay maliit, yero ang bubong at plywood lang ang dingding. Pero laging malinis at amoy sabong panlaba. Tuwing alas 5 ng umaga gigising kami, mag-iinit ng tubig, magwawalis. Naghihilamos ako sa labas. Tinitingnan ng reflection ko sa lumang batya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ng malinaw ang muka ko. Hindi nakikisingit sa salamin sa banyo. Hindi pasulyap-sulyap. Tinitigan ko ang sarili ko. Mas marami na akong puting buhok. Humpak ang pisingi, malabo ang mata. Pero sa reflection ko nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang nawala. Nakita ko na tao pa pala ako. Nung unang umaga pagkatapos uminom ng tsaa, naglakad ako papunta sa simbahan. Maliit lang, may malaking puno ng akasya sa gitna. Isang batang pari ang nandoon, payat at mahinahon magsalita. Numiti siya. Magandang umaga po, Nay. Nayong lang po kayo napadaan? Tumango ako at umupo sa isang bangko sa ilalim ng puno. May mga ibong humuhuni. May ilang matatanda na nagdidilig ng halaman. Ang payapa. Sinabi ko sa pari na bago lang ako lumipat. Hindi siya nagtanong kung saan ako galing o Bakit? Tumango lang siya. kung saan po payapa ang puso nyo, Nay, yun po ang tahanan. Halos maiyak ako sa sinabi niya. Nang tanghali, nagluto si Lola Minang. Ginisang kangkong, paksiw na isda at konting bagoong. Ang sarap ng kain ko. Walang nagmamadali. Walang naghihiwalay ng pagkain. Walang nagpapaalala na kumain lang ng kaunta. Pagkatapos, ako ang naghugas. Nanginhinig ang kamay ko, pero nilinis ko ng maigi. Si Lola Minang naman naglala ng basket habang nagkukwento tungkol sa buhay niya sa Cubao Bus Terminal. Nakikinig ako at ang gaan ng pakiramdam. Para bang ngayon lang nagsimula ang katandaan ko. Paggabi, nagtsatsaa kami sa labas. Ang lamig ng hangin. Rinig ang kampana. Ikinuwento ko sa kanya noong nilagnat si Carlo noong 7 taong gulang siya. Kinarga ko siya ng 2 kilometro papuntang health center at magdamag kaming natulog sa pasilyo. Habang nagkukwento, kinukusot ko ang mga kamay ko, isang lumang ugali. Tumawa si Lola Minang. Ikinuwento niya rin ang anak niyang tumigil sa pag-aaral. Construction worker na ngayon, nagpapadala ng pera, pero hindi man lang nangungumusta. Hindi kami nagrereklamo, nagkukwento lang kami. 2 matandang naghihilom ng alaala. Kinabukasan, sumama ako kay Lola Minang sa palengke. Nagtinda siya ng lottery. Ako, umupo sa tabi niya, tumulong magtupi ng dahon ng saging para sa tinda niyang puto. Ang tagal ko nang hindi nauupuan sa labas, naririnig ang tawaran, naamoy ang usok at naramdaman na parte ako ng mundo. Isang tindera ng gulay ang lumapit. Bago po kayo, Nay? Ang amo ng mukha niyo. Numiti ako. Opo, nakikitira lang ako kay Lola Minang. Tumango ang tindera. Napakabait niyan ni Lola Minang. Mahal yan dito. Huwag po kayong mag-alala. Dito sa likod ng simbahan, mahihirap kami, pero mababait ang tao. Tumango ako. Mababait. Isang salita na matagal ko nang hindi naramdaman. Nang gabi, nakahiga ako, nakatingin sa bintana. Yakap ko ang scarf ni Simeon. Bumulong ako. Simeon, nabubuhay ulit ako. Walang gumigising sa akin ng alas 5 para mag-alaga ng apo.
Walang nagtatanong kung nakapaghugas na ako. Walang nagpapaalala na kumain ng kaunta. Huminto ako saglit. Naramdaman ko ang tibok ng puso ko. Dito, wala akong malaking kama. Walang masasarap na pagkain. Pero mayroon ako ng isang bagay na pinakamahalaga. Ang karapatang mabuhay bilang tao. Namumuhay pa rin ako ng tahimik sa maliit na kwarto sa likod ng simbahan. Nagwawalis kami ni Lola Minang tuwing umaga. Tumutulong ako sa palengke tuwing hapon at nagtsatsaa kami sa gabi. Ang kapayapaan na ito na akala ko imposible ay natagpuan ko lang nang iwan ko ang maingay na bahay na yon. Pero ang katahimikan ko ay hindi nagtagal. Isang umaga, umuwi si Lola Minang galing sa panaderya, may dalang dyaryo. Umupo siya at iniyabot sa akin. Ale, tingnan mo, nasa pahina 2, litrato mo. Nanginhinig kong kinuha. Ang litrato ko habang karga ang apo ko. Malabo, pero kilala ko ang mga mata ko. Sa ilalim isang malaking titulo. 70 anyos na. Lola nawawala. Anak, desperadong humihingi ng tung. Binasa ko. Nag-report na si Carlos sa pulis. Sabi sa dyaryo, umalis ako ng walang paalam, may dalang gamot, at baka daw nagka-amnesia o nasa panganib. Nandoon ang numero ni Carlo. Natigilan ako. Hindi dahil naantig ako, kundi dahil naintindihan kong nag-aalala nga ang anak ko. Pero ang paraan niya ng pag-aalala ay dahil takot siyang mawala ako, hindi dahil nagsisisi siyang sinaktan niya ako. Huminga ng malalim si Lola Minang. Ang pagmamahal, Ale, inaalagaan habang nandyan. Hindi yung kung kailan wala na, siya kahahanapin. Tumango ako. Hindi ko sinisisi si Carlo. Hindi ko sinisisi si Hana. Naaawa lang ako sa sarili ko. Isang buong buhay akong naging ina, pero kinailangan ko pang mawala para maalala nilang nabubuhay pala ako. Kinahapunan, lumapit ang pare, may dalang lumang cellphone. Nanay Teresita, may tumatawag po, hinahanap kayo. Hindi ko po alam ang buong kwento, pero mukhang nag-aalala sila. Umiling ako. Pare, kung maaari po, dito muna ako. Kung hanapin man ako ng anak ko, huwag niyo pong sabihin kung nasaan ako. Tinitigan ako ng pare at tumango. Naiintindihan ko po, kayo po ang magdesisyon kung kailan kayo handa. Nagpasalamat ako. Sa mundong ito, ang makahanap ng isang taong nakikinig ng hindi nang huhusga ay isang malaking biyaya. Gabi na. Nagbabalot si Lola Minang ng kangkong na dadalhin sa palengke bukas. Ngumiti ako. Akala ko pagtanda ko, wala na akong silbi. Na yon, kahit tagapili lang ng gulay, masaya na ako. Sumagot si Lola Minang. Nabubuhay tayo para maging masaya, hindi para maging katulong. Tingnan mo, namumula ka na ulit. Hindi ka na maputla tulad noong araw na inalalayan kita pag-akyat mo sa pader. Naalala ko ang araw na yon. Ang gasgas sa kamay ko, ang takot sa dibdib ko, pero ang gaan ng pakiramdam. Tumingin ako sa kanya. Lola, sa tingin mo, namimiss ako ng anak ko. Oo naman, pero kung namimiss kanya galing sa puso o galing lang sa bibig, hindi ko sigurado, sagot niya. Hindi na ako nagtanong pa. Makalipas ang ilang araw, isang babae ang pumunta sa simbahan, hinahanap ang bagong lola sa likod. Nakita ko siya, kapatid ni Hana, ang manugang ko. Pero iba siya, malumanay at kitang-kita ang pag-aalala. Nagtago ako. Narinig ko siyang kausap ang pare, garalgal ang boses. Pare, gulong-gulo na po sila. Umiiyak palagi yung bata. Si Carlo, 2 araw nang hindi kumakain. Sabi niya, basta bumalik si nanay, aayusin niya ang kwarto. Ibibigay niya ang pinakamainit na lugar sa bahay. Kaso, parang hindi na naniniwala si nanay sa kanya. Narinig ko yon at tumulo ang luha ko. Pinakamainit na lugar. Na yun lang nila naisip yon? Hindi ko kailangan ng mainit na kwarto. Ang kailangan ko, isang lugar kung saan ituturing akong tao. Tumalikod ako, pumasok sa kwarto at niyakap ang bag ko. Bumulong ako. Carlo, hindi ako umalis para magalit. Umalis ako para malaman mo na ang nanay mo ay nasasaktan din. Buong buhay akong tahimik, anak. Na yon, gusto ko lang mabuhay para sa sarili ko. Wala akong cellphone, hindi ako marunong mag-Facebook. Pero nitong mga araw na ito, naririnig ko ang bulungan sa paligid. Mula sa mga nagsisimba,
sa mga estudyanteng umuupa malapit dito. Yung lolang umakyat ng pader, dito pala yon? Grabe no, ang sakit nung iniwan niyang sulat. Hindi ko na makilala ang sarili ko. Anong klaseng anak yon? Nakikinig ako, nakakabingi, nakakatawa. Nakakabingi dahil bigla, ako na ang laman ng usapan. Nakakatawa dahil kailangan pa palang marinig ng mga tao ang kwento mula sa iba para matauhan. Hindi ko alam kung sino ang kumuha ng video ko habang kausap ko si Lola Minang sa simbahan. Ang natatandaan ko lang, ikinukwento ko yung mga araw na kumakain ako ng kanin at patis, na kumakain ako sa pasilyo dahil wala nang lugar para sa akin. Sinabi ko hindi ako galit. Masakit lang kasi buong buhay ko para sa kanila. Pero sa huli, wala na akong karapatan sa sarili ko. Ang video na yon na post sa isang sikat na page, halos 2 milyong views, libo-libong komento. Ang boses ko nanginginig, naging ina nila ako. Na yon, gusto ko lang maging ako. Nasa kwarto kami, binabasa sa akin ni Lola Menang ang mga komento. Niyakap ko ang nanay ko pagkatapos kong mapanood to. Matagal ko na siyang hindi natanong kung pagod na ba siya. Salamat po Nay sa kwento nyo, ginising nyo ako. Hindi ko alam kung iiyak ako o tatawa. Ang kwento ko, na akala ko kasing liit ng isang butil ng bigas ay nakapagpagising sa marami. May mga pumunta pa sa simbahan para hanapin ako, para lang hawakan ang kamay ko at sabihing, pasensya na po sa ngalan ng lahat ng anak na naging pabaya sa kanilang ina. Hindi ako galit kay Carlo o kay Hana. Nalulungkot lang ako para sa henerasyon ng mga ina na nasanay magtiis hanggang sa makalimutan na nilang karapatan din nilang tratuhin bilang tao. Nang gabing yon, dinala ng pari ang isang sobre. Sulat kamay mula sa babaeng nag-share ng kwento ko. Binuksan ko. Lola, hindi ko akalain na iiyakan ko ang isang estranjero. Pero nakita ko po ang nanay ko sa inyo. Nakatira rin siya sa kuya ko. Dinagawa ang lahat. Pero tinatawag pa ring palamunin. Tahimik lang ako dati. Ngayon hindi na po. Kukunin ko na ang nanay ko. Natuto akong maging anak dahil sa inyo. Salamat po. Hinawakan ko ng mahigpit ang sulat. Ang tuyot kong puso ay parang nabuhusan ng tubig. Hindi ko akalain na ang tahimik kong pagalis ay magiging isang kampana para sa iba. Makalipas ang ilang araw, tumawag si Carlo sa simbahan. Nasa labas ako nagdidilig. Lumapit ang pare. Tumatawag ang anak nyo. Umiiyak. Gusto kayong makausap. Hindi ko sinabi kung nasaan kayo, pero gusto nyo po bang sagutin? Natigilan ako. Hawak ko pa rin ang hose. Ang tubig ay umaapaw na sa paso. Tinanong ko ang pare, sinabi po ba niya kung namimiss niya ako? Tumango ang pare. Ang sabi niya, miss na miss ko na si nanay. Mali po ako. Alam kong mali ako. Hindi ako sumagot agad. Tumalikod ako. Sabihin niyo po pare, Naligtas ako. paghanda na ako, babalik ako. Pero kung hindi pa, hayaan niya muna ako. Nang gabi, hinawakan ni Lola Menang ang kamay ko. Ikaw na yata ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Umiling ako. Hindi po. Sobra lang akong nasaktan, kaya wala na akong ibang paraan kundi ang umalis. Umupo kami sa labas, uminom ng mainit na tsaa. Mahangin, tahimik ang langit. Magaan ang puso ko. Hindi ko kailangan ng papuri. Ang kailangan ko lang, pagkatapos nito, wala nang ibang ina ang makakaranas ng naranasan ko. Yun lang. Kinaumagahan, habang dinidiligan ko ang mga halaman sa labas ng kwarto, may humintong motor. Mabilis na mga yapak, tapos isang pamilyar na boses, garalgal, at puno ng sakit. Nanay! Nay, nandyan po ba kayo? Natigilan ako. Nanigas ang likod ko. Nabitiwan ko ang hose. Tumalsik ang tubig, nabasa ang duster ko. Hindi ko pinulot. Hindi ako lumingon. Nanatili akong nakatayo habang ang puso ko ay kumakabog na parang tambol. Hindi ko akalain na mahahanap ako ni Carlo. Nanay, si Carlo po ito. Alam kong nandito kayo. Nay, lumabas po kayo kahit saglit lang. Hindi ako sumagot. Narinig ko ang mga yapap niya, palapit. Dahan-dahan. Parang natatakot siyang baka magulat ako o baka natatakot siyang wala na siyang karapatang pumasok sa buhay ko. Narinig kong binuksan ni Lola Menang ang pinto. Ilang beses na yang pabalik-balik dito, Ale. Nayon sigurado na siyang nandito ka, kaya pumasok na. Lumapit si Carlo.
Tumayo siya mga 1 metro mula sa likod ko. Hindi ko siya tiningnan. Tiningnan ko lang ang mga halaman na basang-basa ng hamog. Nanay, ang payat niyo na po. Bakit po kayo umalis? Hindi niyo man lang ako binigyan ng pagkakataon na itama ang mali ko. Nanginginig ang boses niya. Hindi pa rin ako lumingon. Takot akong pag tiningnan ko siya, iiyak ako. Ayoko nang umiyak sa harap niya. Naubos na ang luha ko. Nay, alam kong mali ako. Naging pabaya ako. Nakalimutan kong tao si nanay, hindi isang katulong na walang bayad. Binasa ko ang sulat niyo. Ang sakit sa dibdib, Nay. Pagkasabi niya noon, lumuhod siya sa tabi ko. Narinig ko ang pagbagsak ng tuhod niya sa lupa. Naramdaman ko ang nanginginig niyang kamay na kumapit sa duster ko. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang anak kong umiiyak na parang bata. Dahan-dahan kong itinaas ang kamay ko at ipinatong sa ulo niya. Hindi para hagurin, kundi para pigilan ang sarili kong matumba. Mahina ang boses ko, pero malinaw. Hindi ako umalis dahil galit ako, Carlo. Umalis ako dahil kung mananatili pa ako, hindi ko nakakayanin. Niyakap niya ang mga binti ko. Basa na ang damit ko sa luha niya. Alam ko po, Nay, alam ko. Tuwing naiisip ko na natutulog kayo sa pasilyo na kumakain mag-isa, gusto kong saktan ang sarili ko. Patawarin niyo po ako, Nay. Patawad. Huminga ako ng malalim. Ang araw ay sumisikat na. Tumama ang liwanag sa puti kong buhok at sa anino ng anak kong nakaluhod. Carlo, hindi ko kailangan ng sorry mo. Ang kailangan ko, maintindihan mo na tao rin ako, May. Karapatan akong magpahinga, mahalin, at kumain ng hindi tinitingnan. Naiintindihan ko po, Nay. Pangako, hindi ko nahahayaang mangyari yon. Ipaghahanda ko kayo ng sariling kwarto. Lahat ng gusto nyo ibibigay ko. Patawarin niyo lang po ako. Umupo ako. Ipinatung ko ang kamay ko sa balikat niya. Ang balikat na dati kong kinakarga, na yon ay nanginginig sa ilalim ng palad ko. Pwede mo akong bigyan ng kwarto, Carlo. Pero wag mong bilhin ng pera. Bilhin mo ng pagmamahal. Bilhin mo ng respeto. Opo, Nay. Lahat ng sabihin niyo susundin ko. Basta umuwi na kayo. Natahimik ako saglit at umiling. Hindi pa ako pwedeng umuwi, anak. Natututo pa lang akong mabuhay para sa sarili ko. Buong 70 taon, nabuhay ako para sa iba. Hayaan mo muna akong mabuhay para sa akin, kahit ilang buwan lang. Hindi na siya nagsalita. Tumango siya, pero patuloy ang pagtulo ng luha. Alam kong nasasaktan siya, pero kailangan niya ang sakit na yon. Dahil kung hindi, hinding-hindi niya maiintindihan na ang isang ina ay may puso ring nasusugatan. Nang gabing yon, nag-usap kami ni Lola Menang. Tumawa siya habang nagtitimpla ng tsaa. Sabi ko sa iyo, Ale, ang anak nagiging pabaya lang. Pero hindi masama. Kailangan lang nating magsalita. Kailangan nating umalis. Kailangan nating ipakita sa kanila na hindi tayo anino. Tumango ako. Hindi ko alam kung gaano ako katagal dito. Hindi ko alam kung pagbalik ko, tutuparin ni Carlo ang pangako niya. Pero isang bagay ang sigurado ko. Pagbalik ko, babalik ako bilang isang ina, hindi bilang isang utusan. Tumira pa ako ng 1 linggo sa kwarto ni Lola Menang. Sa mga araw na yon, nagdidilig lang ako ng halaman, namamalengke kasama siya, nagluluto ng simpleng ulam at umuupo sa ilalim ng puno. Humihinga ng malalim. Walang bigat sa dibdib, walang takot. Inisip kong mabuti ang sinabi ni Carlo. 3 beses niya akong binisita pagkatapos ng araw na yon. Lagi siyang may dala. Minsan mga gulay na paborito ko. Minsan ang lumang scarf na iniwan ng nanay ko na nakita niya sa baul. Pero higit sa lahat, ang dala niya ay isang tahimik na respeto. Hindi nagmamadali. Hindi pumipilit. Naghihintay lang. Umuwi kayo kung kailan niyo gusto, Nay. Hindi ko kayo pipilitin. Pero ang bahay, laging bukas para sa inyo. Ang simpleng pangungusap na yon ay mas tumagos sa akin kaysa sa anumang pangako. Nakita kong nagbago na ang tingin ni Carlo. Hindi na yung tingin na nagmamadali o umiiwas. Ito yung tingin na marunong yumuko sa harap ng sakripisyo, marunong makinig,
marunong tumahimik para bigyang daan ang ina. Nagpasya akong bumalik isang hapon. Tiniklop ko ang mga damit ko at niyakap ng mahigpit si Lola Menang. Ang kaibigan kong nagbigay sa akin ng disenteng bubong noong halos sumuko na ako. Babalik ako para dalawin ka. Kahit saan ako, maaalala ko ang lugar na to. Nakangiti si Lola Menang. May luha sa mata. Bumalik ka bilang ina. Pero wag mong kalimutan ang sarili mo. Wag ka nang magiging anino ulit. Tumango ako. Alam ko, Hinding-hindi na ako mabubuhay sa dilim. Nang huminto ang taxi sa harap ng pamilyar na bahay, tumingala ako. Nakatayo pa rin ang 4 na palapag na bahay. Pero para sa akin, hindi na ito mataas. Hindi ako pumasok sa likod. Hindi ako yumuko. Naglakad ako ng diretsyo, dahan-dahan, at buo ang loob. Binuksan ni Hana ang pinto. Nagulat siya, tapos dahan-dahang yumuko. Nay, nakabalik na po kayo. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko siya sa mata. Hindi para humusga, kundi para makita kung tinitingnan niya ako bilang tao o bilang obligasyon. Lumabas si Carlo. Mabilis siyang lumapit. Hindi niya ako niyakap o hinawakan. Sinabi niya lang, Nay, sa taas po. Naayos ko na ang kwarto nyo. May kama, may bintana, may halaman. Naglagay na rin po ako ng pangalan nyo sa pinto. Naramdaman kong gumaan ang dibdib ko. Sumunod ako sa kanya. Ang kwarto ay nasa tabi ng balkonahe, nakaharap sa araw. Bukas ang bintana, pumapasok ang hangin. Malinis ang kama. May maliit na mesa, may tsaa. At ang litrato ko habang karga ang apo ko. Tumayo ako saglit. Ibinaba ko ang bag ko. Humarap ako kay Carlo. Salamat anak. Bumalik ako, hindi dahil nawala ang sakit. Bumalik ako dahil gusto kong ituring niyo akong ina. Nanginyilid ang luha ni Carlo. Tumango siya. Nagpatuloy ako. Kung dumating ang araw na maramdaman kong isa na naman akong anino, aalis ulit ako. Pero sana Carlo, hindi ko na kailangang akyatin ulit ang pader na yon. Garalgal ang boses niya. Opo, Nay, pangako po. Mamumuhay po kayo dito bilang ina. Nang gabing yon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, umupo ako sa hapagkainan kasama ang buong pamilya. Puno ang plato ko, may tawanan, at walang nagsabi sa akin na magdahan-dahan sa kanin. Hindi ako nagsalita. Tiningnan ko lang ang apo kong inaabutan ako ng ubas na binalatan na. At bumulong ako sa sarili ko. Nakauwi na ako, Simeon. Pero ngayon, umuwi ako hindi para magtiis. Umuwi ako para iparamdam sa kanila na ang isang ina ay minamahal. Mga kaibigan, ang kwento ni Nanay Teresita, ang 70 taong gulang na ina na kinailangang akyatin ng pader para makaalis sa sariling bahay, ay isang paalala sa ating lahat. Huwag nating hintayin na mawala pa ang ating mga ina bago natin sila hanapin. Huwag nating hintayin na umalis sila sa gitna ng gabi bago tayo magsisi na hindi man lang natin sila natanong. Nay, pagod ka na ba? Malungkot ka ba? Ang mga magulang natin ay hindi kailangan ng ginto, ng magarbong kwarto o ng mamahaling pagkain. Ang kailangan nila ay pakinggan, respetuhin at tratuhin bilang tao na may puso at may boses. Salamat sa pakikinig sa kwentong ito. Kung naantig ang puso ninyo, mangyaring ibahagi ito para mas marami pang matauhan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kwento ng buhay na puno ng aral. Naway lahat tayo ay laging malusog at payapa.